Happy Fiesta! Happy Fiesta, Father. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating mga panalangin, ipanalangin natin ang ating mga nanay. At ganun din, ipanalangin din natin yung kanilang mga intensyon. Lalong-lalo na yung mga nanay na may mga pinagdadaanan. Ngayong pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santa Monica, naway mabigyan tayo ng grasya upang maintindihan at makita yung plano ng Diyos sa ating buhay. Dito sa kapistahan ni Santa Monica, pinapaalala sa atin na tayo ay dapat laging kumakapit sa Diyos, at lumaban hanggang may buhay. Hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo din. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nakasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, dinaramayan mo ang mga nagdadalamhati, ang matimyas na pagluha ni Santa Monica ay tinugon mo ng pagbubunsod na magbagong buhay si Agustin na anak niya. Bilang tugon sa kanilang makatuwang na panalangin, lubin mong aming tangisan ang pagsuway namin at marapatin mong ang kapatawaran mo'y aming kamtin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Maligaya ang asawa ng butihing may bahay, mag-iibayo ang bilang ng kanyang mga araw. Kasiyahan ng lalaki ang babaeng sadyang tapat, kaya't siya'y mapayapang mabubuhay hanggang wakas. Ang isang mabuting may bahay, ang pinakamahalagang kaloob na itinalaga ng Panginoon sa mga may takot sa Kanya. Sa kasaganaan o sa kasalatan, may galak ang kanilang puso, at anuman ang mangyari, may ngiti sa mga labi. Kaaliwan ng lalaki ang mabait na may bahay, sa alindog ng babae, sisigla ang kanyang buhay. Ang tahimik na may bahay ay isang biyaya ng Panginoon, mahinahon niyang asal ay di mababayaran ng salapi. Ang may bahay na mahinhin, kagandahay walang kupas, kalinisay mas mainam kaysa mamahaling hiyas. Ang mabait na may bahay ay liwanag ng tahanan, parang araw na sumisikat sa rurok ng kalangitan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay niya ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin, at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Diyos ko, sa ako'y igawad, loobing tunay na tapat. Puso ko'y gawin mong wagas nang manauli ang galak, bunga ng iyong pagliligtas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasa lubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita, at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidlan ng takot ang lahat
at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, dumating sa atin ang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan at kumalat sa buong Judea at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Fiesta! O batiin natin yung ating mga katabi. Happy Fiesta! Ngayon po pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santa Monica. No? Dito natin makikita, no, yung isang simpleng nanay, no, napakaraming nagawa para sa simbahan, para sa mundo. Sa ating ebanghelyo nakita natin kung gaano kabilis nahabag si Kristo doon sa isang ina. No? Yung kanyang anak, no, hindi na gumagalaw, patay na, no? Nag-iisang anak. And yet, no, nakita ni Kristo yung pagluha ng isang nanay at hindi niya mapigilan, no? Binuhay niya yung anak ng babae. Napakalakas ng panalangin ng isang ina. No? Ayaw ng Diyos na merong mga nanay na nalulungkot. Ayaw ng Diyos na may mga nanay na tumatamis. No, dito pa lang makikita na natin, no, bakit kaya mahal ni Kristo yung mga nanay? Kasi mahal niya yung kanyang nanay. Simple lang, no? Makikita mo yung isang batang walang galang sa matatanda. Wala rin niyang galang sa kanyang mga magulang. Yung mga batang magalang sa mga matatanda, sa nanay, nagmamahal sa mga nanay, nagmamahal din yan sa kanyang magulang. Kaya dito, no, makikita natin, mahal na mahal ni Kristo yung kanyang nanay. Nagre-reflect. Yung pagmamahal niya kay Maria, nagre-reflect, no, doon sa pagmamahal niya sa mga nanay. Sa ating ipinagdiriwang ngayon, no, mapapatunayan natin itong sinasabing kong to. No, dahil makikita natin, no, si Santa Monica ay isang simpleng nanay na minahal ng Diyos. Bakit? No, kasi dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. Parang ito yung itong ebanghelyo. No, patay na yung anak ni Monica. Bakit patay na? No, kasi nabubuhay siya. No, si Agustin ay namumuhay ng parang patay. Pero dahil sa kanyang panalangin, dahil pinagbigyan ng Diyos ang kanyang hiling, nabuhay ang kanyang anak at sobra-sobra pa, naging isang santo. Hindi natin mapagkakaila. Meron tayong San Agustin dahil meron tayong Santa Monica. No, isang bagay din na dapat nating matutunan. No? Walang Saint Augustine kung walang Saint Monica. Bakit? Si Santa Monica yung nagtuturo sa kanyang anak. Si Santa Monica ang humihila kay Augustine papunta sa simbahan, papunta sa Diyos. Kung walang humila sa kanya, ewan ko, baka naging matinding kalaban si San Agustin ng simbahan. Hindi kakampi, kundi kalaban. No, sa biyaya ng Diyos, no, si Santa Monica nagbigay din ng isang regalo.
at yun ang kanyang anak. Bilang mga nanay, no, titingnan natin, halos lahat ng mga nandito, mga nanay. Di ba? Sino bang hindi nanay dito? Taas kamay. Lahat. O, si Nene, nanay ka ng simbahan. Di ba? Nanay ka din namin eh. O, hindi naman ibig sabihin wala kang anak, hindi ka na nanay. No, maraming mga, ano bang tawag doon? Madaming aspeto ang pagiging isang ina. No, kaya yung mga nanay dito na nagdidiwang, happy fiesta. Sino ba si Santa Monica? No? Alam nyo, makikilala natin si Santa Monica, natin dahil ibinigay, inilarawan ni San Agustin ang kanyang nanay. No, nung bata pa daw si Santa Monica, sabi ni Agustin, isa siyang bata na mahilig uminom. No, kala niyo mabait si Santa Monica, no? Hindi, meron din siyang konting kalokohan, no? Si Santa Monica ay galing sa isang pamilya na mayamang konti. No, hindi ko alam kung paano ko di-describe. Isang landowner yung kanyang tatay, no? Meron silang mga slaves. No, so hindi sila basta-basta nung kanilang panahon. And every time na inuutusan siya ng kanyang mga magulang para bumaba at kumuha ng alak, no? Kasi siguro nung panahon nila, no, paggabi na, no, yung wine ay laging nasa hapag yan. No? Ngayon, ang nasa hapag natin, Coca-Cola, di ba? Nung panahon nila, wine. No? So, bababa yan. Utusan si Santa Monica, bababa. Pagbaba niya, kukuha siya ng bote. Siguro, pagkuha niya ng bote, iinom siya ng konti. No? Hanggang sa na-build yung kanyang habit ng pag-inom. No? Yan yung kanyang kabataan. And then later on, no, meron silang isang slave. No? Meron pa kasing slavery nung panahon na yun. No? 300, mga 330, 387. No? Nagdoon siya nabuhay. Yung kanyang slave, kanilang slave, chinismis si Santa Monica. Alam nyo, no? Yung anak nyo, umiinom yan pag pinapakuha nyo ng alak. At doon, no, pinilit ni Santa Monica ang maging mabuti, no? Doon sa tumigil, no? Pero konti lang, no? Hindi naman tumigil, no? Kaya siguro nung naging nanay na siya ni Agustin, no? Pag nai-stress siya, I think, no, umiinom din siya ng konti. Kaya ano bang matututunan natin dito? Kaya dapat yung mga nanay, kahit paminsan-minsan, dapat nag-e-enjoy. Di ba? No? Nag-e-enjoy din. Kasi kala natin yung mga santo, parang walang ginagawang, walang mga hilig, no? Diba? Hindi mo walang hilig sa pagkain, walang hilig sa mga bagay-bagay, no? Dito makikita natin, normal na normal si Santa Monica. May kahinaan siya pero kanyang nilalabanan. Marunong din siyang mag-enjoy. No? Mas lalo na, syempre, na-stress ka sa asawa mo, na-stress ka sa anak mo. No? Mahalaga din na marunong kang mag-enjoy. Nung siya ay mga 17 years old, no, siya ay binigay bilang asawa ni Patricius. No, later on, no, magtatanong ako, no, sino bang asawa ni Saint Monica? Ayun, ang galing. No? Maganda, meron tayong no, yung trivia. No? Tapos magbibigay ako ng 15,000, no, sa mga mananalo. Oo. Leons, 15,000 leons. So,
Babalik ako, no? Yung kanyang buhay pag-aasawa. Binigay siya, no? Ibig sabihin, walang ligawan na naganap, no? Binigay ka lang sa iyong asawa. Hindi ko alam kung paano yun, no? Wala pa ako, hindi pa ako nabubuhay nung unang panahon. Pero, no? Parang wala ka. Forced marriage. Kung kanino ka ibinigay ng iyong magulang. At itong kanyang asawang ito ay described by Augustine na impulsive. Alam niyo yung impulsive? Taong mabilis magalit. So imagine niyo na ang asawa mo ay impulsive. Kung gaano kahirap ang buhay pag-aasawa ni Santa Monica. Meron silang 3 anak. Sina Bigius, si Augustine, at saka sabi nila yung babae daw ay ang pangalan ay Perpetua. 2 lalaki at saka 1 babae. Tapos ang kanyang asawa ay impulsive, mainitin ang ulo. Sino bang may asawa ditong mainitin ang ulo? Taas ang kamay. Huwag nyo nang taas yung kamay nyo. Pero ang hirap nun. No? Hindi lang mainitin ang ulo, hindi pa naniniwala sa Diyos. Pero sa pamamagitan ng kanyang pagtsatsaga, sa pamamagitan ng kanyang panalangin, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, nakayanan niya yung kanyang buhay pag-aasawa. Parang napakadali. No? Pero alam niyo kung gaano kahirap yun. Di ba? Sino mga nanay dito, alam niyo kung gaano kahirap maging nanay. Pero nakayanan niya sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pagkapit niya sa Espiritu Santo. And then later on, itong kanyang asawa, parang himala, nagbago at na-convert sa pananampalataya. Kaya naman makikita natin anong lesson natin doon sa kwento ng bahagi ng buhay niyang yan. Tayo, hindi lang ibig sabihin housewife ka, hindi lang ibig sabihin nanay ka. Hindi ka na makakapag-proclaim ng gospel. Makapangyarihan ang panalangin. Kanino pinoclaim ni Monica ang ebanghelyo? Sa kanyang asawa. Sa pamamagitan ng panalangin, sa pagtsatsaga, no? Nagbago yung kanyang asawa. Yung sa kanyang pagiging ina naman, dito naman papasok si Augustine. Si Augustine, alam nyo naman na siguro, no? Isang matigas na ulong anak. Matagal nang hinihikayat ni Santa Monica si Augustine. No? Talagang kailangan ikwento natin to, lalong-lalo na Agustinian tayo. No, dapat alam natin. Alam nyo ba, sumusunod-sunod pa yan si Monica kung nasa saan si Augustine. Talagang binabantayan niya yung kanyang anak. No, maraming kalokohan tong si Augustine kasi matalino. Alam nyo ba, pag matalino ang anak nyo, pag naging mabait siya, mabait na mabait yan. Pag naging loko-loko yan, of course, creative yan. Loko-loko talaga. Kasi nga matalino eh. Kaya hirap na hirap si Monica. Anong ginawa niyang panlaban? Panalangin. Maraming luha. No? Ang naidulot si Augustine kay Monica. No, kakaunti nga lang actually yung nasa Confessions, yung libro na sinulat ni Augustine. Yung mga luha na dinulot niya sa kanyang ina. No, mas marami pa doon. Kung si Monica siguro ang pasusulatin, no, baka mas marami pa siyang nasulat na libro kaysa kay Augustine. Anong laman? Lahat ng kalokohang ginawa ni Augustine. Pero anong mahalaga doon? Nakikinig pa rin si Augustine sa kanyang ina. At himala, no? Nabago niya ang kanyang anak. No? And then later on, pagkabago niya sa kanyang anak,
Of course, nagawa na ni Santa Monica ang lahat ng dapat niyang gampanan. At siya ay namatay. Ang huling panalangin niya kay Augustine, ang huling hiling niya, na sana huwag mo kong kalimutan every time na ikaw ay magmimisa. Di ba? Ang ganda. Fulfilled. Sa pamamagitan ng panalangin. To sum up all, no? Kung ano yung naging buhay ni Santa Monica, napakaganda nito at makaka-relate tayong lahat. Pinapakita dito, walang mahirap na challenge. Lahat ay nasasagot ng panalangin. Kaya naman huwag niyong kakalimutan ang panalangin sa inyong buhay. Alam ko, no, meron kayong mga anak na pasaway, di ba? Meron kayong mga asawang pasaway, meron kayo sa mga bahay na mga parang hindi nyo nakakasundo, no? O kung saan-saan man. Eh kung wala naman, okay lang, no? Pero kung meron kang pinagdadaanan, no, ito ay magandang halimbawa sa'yo. Ang buhay ni Santa Monica. Anong tinuturo nito? Iiyak mo lang. Iyak ka lang. Pag masakit, iyak ka lang. Bakit? No? Kasi pag umiiyak ka, nakikita ka ng Diyos. Pero huwag niyong kakalimutan, yung iyong mga luha, yung mga iyong pag-iyak, dapat may kasamang panalangin. No? Si Santa Monica, hindi lang siya iyak ng iyak. Saan siya umiiyak? Umiiyak siya sa balikat ni Kristo. Nakakita ka na ng best friend na umiiyak sa kanyang best friend? Saan umiiyak? Diba? Sa balikat. Ganyan. No? Nandito sa balikat. No? Imagine niyo yung image na yon. Every time may problema si Santa Monica, umiiyak siya kay Kristo. Kaya naman, no, tayo dapat maging ganun din tayo. Tinuturuan tayo ng buhay ni Santa Monica para makayanan natin lahat ng mga pinagdadaanan natin dito. Kung meron kang mabigat na pinagdadaanan, sa tingin mo hindi mo na kaya, meron kang best friend. Meron kang shoulder na maiiyakan. At yan ay si Kristo. Nakita natin sa buhay ni Santa Monica, hindi po bulag at hindi bingi ang ating Panginoon. Darating ang araw, pagbibigyan niya ang ating mga panalangin. Magsitayo po tayong lahat. Mga kapatid, ilahad natin ang ating mga panalangin sa Diyos na ating Ama ng buong kagalakan at kapanatagang ipinagdiriwang ang kapistahan ni Santa Monica. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Panginoon, nananalig kami sa iyo, dinggin mo kami. Panginoon, nananalig kami sa iyo, dinggin mo kami. Para sa pagkakaisa ng banal na simbahan, sa pagbabalik loob ng lahat mong nilikha, at sa pagbabahagi ng tunay na pananampalataya, kapayapaan at nagkakaisang bansa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nananalig kami sa iyo, dinggin mo kami. Para sa mga ina ng bawat pamilya ay mamuhay nawa sila na may ganap na pagmamahal at handang ipagkaloob ang sarili sa pagpapaaral sa kanilang mga anak, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nananalig kami sa iyo, dinggin mo kami. Para sa mga nakatatanda, may kapansanan at namumuhay na mag-isa, para sa mga may sakit at para sa lahat ng mga naghihirap, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nananalig kami sa iyo, dinggin mo kami. Para sa mga mag-asawang hiwalay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nananalig kami sa iyo,
dinggin mo kami. Mamuhay nawa tayong tulad ng banal na pamilya ni Jesus na puspos ng biyaya at pagpapala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nananalig kami sa iyo, dinggin mo kami. Ang mga pumanaw nating kapamilya at kaibigan ay magkamit nawa ng kaganapan ng buhay, buklod ng ating mga dalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nananalig kami sa iyo, dinggin mo kami. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, hatid ang awa at lakas ng may hina. Pakinggan mo nawa ang pangangailangan ng mga tumatawag sa iyo at sa pamamagitan ni Santa Monica, ipagkaloob mo sa kanila ang kasiyahang dulot ng iyong habag. Ang lahat ng ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang mga alay sa iyong dambana
Ngayong si Santa Monica ay ginugunita, kalakip ang taimtim naming pitaya, na magdulot ang mga ito ng iyong patawad at pagpapala sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ikaw ang nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Hesukristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay bumitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, si Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, ni San Ezequiel Moreno, ni Santa Monica, ni San Agustin at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban.
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang banal na pakikinabang ngayong si Santa Monica ay pinararangalan ay magdulot nawa ng liwanag at alab sa aming buhay upang maging maningas ang mga hangarin naming banal at maging masagana ang mga ginagawa naming kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Umupo muna ang lahat para sa ilang mga pasasalamat. Magandang umaga po sa lahat. Sa ngalan po ng Our Lady of Peace and Good Voyage Parish of Tondo at ng ating mga kaparian na sina Reverend Father Joel Villaruel OER at ng kanyang mga kasamang kaparian na sina Reverend Father Dennis Castillo OER at ni Reverend Father James Bumangabang OER. Ang samahan ng Secular Augustinian Recollect Fraternity ay taus-pusong nagpapasalamat sa lahat ng nagsipag-alay sa umagang ito. Ganon din, ang Secular Augustinian Recollects ay taus-pusong nagpapasalamat kay Sister Evelyn Tuason bilang isang family sponsor sa araw na ito. Muli, kay Reverend Father Dennis Castillo, maraming salamat po. Paalala sa umagang ito, pagkatapos po ng ating misa dito ay magkakaroon din po ng misa sa Isla Puting Dulo para sa kapistahan ni Santa Monica sa ika-10 ng umaga. Ang schedule po natin para bukas sa nobena ng St. Augustine ay sa ika-4 ng hapon at ang kapistahan ay sa Lunes, August 28 sa ika-6 ng hapon. Maraming salamat po. Magsilod ang lahat para sa panalangin sa pamilyang Agustino Recoleto. Tayo pong lahat, basbasan mo kami, Panginoon, Banal na Ama, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, sa pagkakaisa ng Espiritu Santo. Itinatag mo ang simbahan bilang banal na samahan, pinuno ng mga biyaya, at kalooban ng maraming grasya. Sa sinapupunan ng samang ito at bilang pagpapahiwatig ng kanyang kabanalan, ay nagkakaroon ng maraming pamilyang religyoso kung saan tumupad sa mga pangakong kalinisan, kahirapan, at pagtupad ng kanyang mga anak na ibig sumunod at gumaya ng tapat sa iyong anak na si Jesucristo at sa amin sa kabilang buhay. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na sa lahat ng mga pamilyang religyoso nakita namin ang Agustinong Recoleto na siyang itinulak na mahalagang biyayang panlahat at ninais mamuhay sa nababagong kaalaman ang buhay Agustinong tinalaga. Hanapin ang katotohanan, silbihan ang simbahan, at magsumikap na maabot ang ganap na pag-ibig sa kapwa-tao sa pamamagitan ng pamumuhay sa komunidad ayon sa hangarin at diwa ng aming Ama, si San Agustin. Pinupuri ka namin, Panginoon, dahil sa simula pa ay ipinagkaloob mo na ang iyong biyaya sa pamilyang ito. Ipinagtanggol mo sa oras ng kagipitan at binasbasan mo ng masagalang mga bunga ng iyong kabanalan. Sa lahat ng mga ito, nagpapasalamat po kami, Panginoon, at inihiling namin ipagpatuloy mo ang iyong tulong sa Agustinong Recoleto nang mabigyan ito ng maraming bukasyon. Mapagkalooban ng grasya, maging matapat sa kanilang karisma ang mga kasapi sa pamilyang ito at mamuhay ng malalim at ganap sa kanila na reliyosong pagtatalaga.
Umaasa kami may pararating namin sa lahat ng sangkatauhan ang iyong pagmamahal na nagbibigay sa amin sa karaniwang buhay magkakapatid upang makuha namin sila at mapagkaisa kay Kristo sa loob ng iyong simbahan. Itinataas po namin sa iyo ang aming Ama at mapagkatiwalang panalangin sa pamamagitan ng pamintuho ng mahal na Birhen ng Konsolasyon ng aming Amang si San Agustin at sa lahat ng santo ng order, sa pamamagitan ni Jesucristo aming Panginoon, sa pagkakaisa ng Espiritu Santo, ngayon at magpasawalang hanggan. Siya nawa. Magsitayo po. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules pilieve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illus tuos misericordes oculus ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. ora pro nobis Santa Dei Genitri, Ut dignificiamur promissionibus Christi. oremus. Omnipotens sempiterni Deus qui gloriosae Virginis Matris Mare corpus et animam, od dignum Filii Tui habitaculum vicimere retur, Spiritu Sancto corporante preparasti, daut cuius commemoratione laetamur, eius pia intercessione ab insantibus malis et a morta perpetua liberemur. Deus, qui coda fidelum Sancto Spiritus relatione docuisti, da nobis ignodam spiritu recta sapere, et Deus consolatione gaudere, consider nobis quesumus omnipotens Deus, Sancti Patris Ostia Agustina de Boda, commemoratione gaudere cuius patrocino salvare et auxiliante confidimus, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iosef, Filii David, noli timere, accipere Maria, conjugem tuam, code nimine anatumes, de Spiritu Sanctu es, pariet totem filium, et vocavis nomen eius Jesum. ora pro nobis beate Iosef, Ut dignificiamur promissionibus Christi.
Oremus, Santissime Geneticis Tuae Spose Quesumus Domini Meritis Adjuvemur, ut quod possibilitas nos ad obtinent eius nobis intercessione donetur, Ecclesiae Tuae Quesumus Domini preces placatus admite, ut destructis adversitatibus et erroribus universis securatibis serviat libertate, omnipotens sempiterne Deus, salus eterna credentium, exodi nos post pamolis tuis infermis per quibus misericordia tu imploramus auxilium, od redita sibi sanitate gratiarum tibi in ecclesia tua referat actiones. Deus, qui transulissi Patris nostros per mari rubrum, et transvexissi eius per aquam nimiam, laudem tui nomine cantantes te supplicite decamur, ut in navi famulus tuus reposis adversitatibus porto semper optabili cursuque tranquillo tui aris, per Christum Dominum nostrum. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Happy Fiesta!